speaking of Pilipinas, no? Speaking, dudugtong ko na lang to dito. Ano to? Una ng PH, hindi dapat ibabahala. Ay, hindi, tsaka na to. Yan. Ito, dito tayo. Ito na ito yung isa sa mga ito, panoorin natin to. Lalong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte. Dapat lang. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya. Nag-ugat sa regodon sa Davao City Police. Nasa front. Wait lang. Ano sabi? Sino kakasuhan? Torre versus Baste. Torre, planong paghain ng reklamo lamang kay... si Mayor. Putang ina, ang kapal mo talaga, Torre. Ikaw pa maghahain ng kaso? Kapal ng mukha mo. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mo naman, Torre. Ikaw yung biglang pumasok doon sa Davao, bigla kang nagbida-bida doon. Tapos ikaw pa may ganang magkaso kay Mayor, ikaw pa ang maghahain ng reklamo labang kay Mayor Baste Duterte. Ang kapal mo. Anak ng teting, ikaw nga dapat makasuhan eh. Ikaw dapat ang hainan ng kaso ni Mayor Baste. Unang-una, yung ginawa mo, yung about dun sa mga blatter na minamanipula. Ano ibig sabihin mo nun? Diba nagbibintang ka na minamanipula ng Davao City ang mga blatter ng mga kaso doon para mapagmuka sa record ng Davao na ang Davao is pangalawa sa buong Asia, sa Asia na pinakatahimik na lugar. Dapat nga ikaw yung kinakasuhan ng ikaw dapat ang nakakasuhan, Torre, hindi. Puta na, kapal talaga ng mukha nitong mga hayop na to. Magsuntukan na lang kayo tayo, bitawan niyo yung mga barilyo. Easy. Sorry na. Lalong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya. Nag-ugat sa regodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte na sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ng hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders noong Hunyo. Paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak na ikaso sa alkalde. Pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Ano ikakas mo? Siyempre. I'm not really inclined to file libel cases against people. Diba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa Democracy? Sana pala nag-aaral ako ng pulis dati, no? Sana pala tinuloy ko na lang yung pag-aaral ko sa pagiging pag-aaral ko, tapos kinuha akong course police, no? Kasi biruin nyo sa totoo lang kung itong mga ganitong pulis nga nakakapasa sa exam, ako pa kaya. Diba? No, dapat lang, akala ko kasi dati mahirap magpulis. Na siyempre kailangan mo ng sapat na tapang, utak. Tapos mapapanood mo si Torre, anak ng Teting, doon sa Senate hearing Sa Senate hearing doon kay Torre, anak ng Teting, nagmukha siyang tanga. Yung about sa Commonwealth Avenue. Doon sa Davao. Ilang daw. Sana pala nagpulis na lang ako eh. Kaya nakakapasok naman pala yung walang masyadong alam sa mga katulad naman si Torre, walang democracy. Democracy, tapos maghahain ka. Raul. Democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Let's cross the bridge when it's there. Matatandang mas tumalang ang away ng dalawa ng pagmumarahin ni Mayor Baste si Torre. Nagbanta pa ang alkalde na gusto raw niyang sampalin ng regional director ng Davao. Pinagkibit balikat lang ito lahat ni Torre noong una. Pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang ibunyag ang umanay irregularidad sa Davao City Police. Dapat nga ikaw nakakasuhan eh. Alam nyo, ito pa pinaka masama sa nangyayari ngayon.
ang Asia, hindi yan sila nagbibigay ng basta-bastang parangal. Ano bang tawag doon yung nagbigay ng parangal sa Davao na pangalawa sila sa pinaka-peaceful na lugar sa buong Asia. Hindi lang Pilipinas, sa Asia, no? So kasama yung mga bansa natin dito na iba't ibang lugar dito sa Asia. Una-una, hindi ba naisip ni Torre na kaya nga nabigyan to ng award kasi gano'n nga talaga, sobrang peaceful ng Davao. Tapos sasabihin mo, minamanipulate ang mga blatter sa barangay para walang lumabas na kaso. Di sana ang dami ng patay dyan sa kabubuhan mo talaga, Torre. ng pangmamanipula umano sa mga blatter para pagmukaing umanong mababa ang mga krimen sa Diba? lungsod. On the Dapat criminal books naman, makakasuhan. criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi mo abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Kaninang hapon naman, sinagawa ni Mayor Baste ang kanyang ikalawang State of the City address sa Davao. Hindi raw nakatanggap ng imbitasyon si General Torre. Habang ang alkalde, tumanggi na munang magkomento ulit sa bangayan nila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Tama kasi ito si Torre, no? Meron pa isa dito yan. Asan yung kay Torre na yan? Yung kabubuhan ni Torre, talagang lumalaganap sa kapaligiran eh. Anak ng teting naman Torre. Kung alam ko lang na ganyan lang hindi ko naman minamaliit ang mga kapulisan ha. May mga natitira pa naman po dyan na maayos sa mga kapulisan natin, no? May mga natitira po dyan. Pero ito, isa na tong halimbawa si Torre sa mga, kasi nung panahon ni PRRD, ni Pangulong Duterte, hiniwalay niya yung mga kapulisan na nabubulok sa hindi nabubulok. At yung nabubulok, isa dun si Torre. Tsaka si Malangkang. Tsaka si Marbil. Oo. Kaso wala na kasi wala na kasi sa si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, kung halimbawa si Duterte pa rin ang Pangulo, iyang mga ganyan, katulad niya ni Torre, ni Malangkang ba yun? Tsaka ni Marbil, wala yan. Hindi mo makikita yan dyan. Oo, mga basurang mga yung mga hepe na mga basura ang mga batas na batas lang nila ang pinapairal nila sa sarili nila, hindi batas ng bayan. So ito, panoorin natin to. Bibigyan ng pagkakataon ni Davao City Mayor Wait lang, blurred. Hanapin natin, medyo blurred yung nakuha nating video. Oo, so dito, hanapin natin dito. Sana dito, no? Yan. Hanapin natin dito para malinaw. City Mayor Baste Duterte, si Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan na mapatunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang Marantan pala, trabaho na matiyak ang peace and order sa lungsod. Sinabi yan ng alkalde sa kanyang ikatlong State of the City address. Ayan at marami pang detalye sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Live! Jason, magandang gabi! Magandang gabi, walang magiging problema para kay Davao City Mayor Sebastian Duterte kung gagawin lang ni Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan ang kanyang trabaho na mapanatili ang tinatamasang peace and order dito sa Davao. Ibinahagi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang manapagtagumpayan ng kanyang administrasyon at ang kasalukuyang sitwasyon ng Davao sa kanyang ikatlong State of the City address na isinagawa sa Rizal Park araw ng Martes. Mula sa peace and order hanggang sa ekonomiya, iniisa-isa ni Mayor Baste ang mga development sa lungsod. Ipinagmalaki ng alkalde na nananatiling insurgency-free ang Davao City. Kaluoy Ginoo, sa duha ka tuig na nawala na anay samok sa tong lugar, ang Bakibato, Marilog, dili perpekto pero hinay-hinay nagabangon na karoon pod og oportunidad ang mga tao dinhaan ng mga lugar. Isa ang lugar sa Bakibato noon na pinutakte ng CPP, NPA, MDF. Mula July 2023 hanggang sa kasalukuyan,
walang naitala ang Task Force Davao na terror-related incident. Dahil aniya sa mahusay na pangangasiwa ng peace and order sa Davao, mas maraming negosyante ang naeenganyong mamuhunan sa lungsod. Kaugnay niyan ay dumami rin ani Mayor Duterte ang mga turista sa nagdaang taon. Samantala, muli namang pinuna ni Mayor Baste ang 3 beses na pagpalit ng Police City Director sa Davao sa loob ng isang araw. Pero karon medyo naatay sitwasyon lang. I do not know kung unsay epekto ana because it is too early to tell. Sa usa ka adlaw nagkambyo ta og dili ako. Pero ang PNP, ang regional office nila gikambyuhan ng ato city director 3 times without my consultation. So gibypass ko ana. Kaugnay niyan ay muli niyang binanggit sa kanyang SOCA na bibigyan niya ng pagkakataon si Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantang. Sa isang ambush interview, sinabi ni Mayor Baste na kung hindi maayos ang pagtatrabaho ni Marantang, ay kanya itong sisingilin. Di makuganahan po, mo-conclude ba diretso? Tao man na siya. Unya, probably, like I said lagi nga, medyo unusual man kita sitwasyon karon kay tungod sa politika, paminaw na ako nga grabe manipulation gikan from the administration. Pero basig day magtrabaho lang gid sa, di ba? Basig wala pa siya mahimo kay naman na sila nagtrabaho, hadlok man po tanggalon. Mami Sharma, Na ba? Butang na nako sa ingon na. Pero huwat ta. Total kung dili na gyud maayo ang dagan, diha na to sila singlon sa ilang pagpatrabaho. Hindi naman pinalagpas ng nakababatang Duterte na punahin ang patuloy na panggigiba ng Department of Public Works and Highways ng mga kalsadang wala namang sira sa ilang bahagi ng Davao. Definitely. Wa gyud koy nadunggan nga nay nalipay ana sing pamungkag ninyo, nya inyo simentohon og balik. Kapoy na kayo na anak. Kapagod na tayo. Kalas mo kwartas tao. Kalas mo kwartas tao yun. But anyway, para mahuman lang, para dili na ta magsiglalis, nga nung na yung mga dalan, nga nindot pa kayo, ginabungkag, unya simintohon o balik, May subtitle matag og listahan ang city. Unta makasinabot ani. Unya dito na mo mupili, mo i-programa ninyo. Dahil samantala, pinagmalaki rin ni Mayor Baste Duterte ang digitalization efforts ng city government, lalo na sa pagkuha ng mga business permits at sa legislation activities ng City Council. Maliban dyan, ay tiniyak naman ni Mayor Baste ang sapat na pondo para tugunan ang kahirapan at kagutuman dito sa lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Carl. Yan, no? Yan yung pambabara ni Baste sa mga... So ito, asahan na naman natin to. Tumutunog ang pangalan ni Mayor Baste. Talagang pag Duterte talaga na pag-usapan, laging trending. So ngayon, asahan na natin, no? Asahan na natin na talagang uunti-untihin na yan si Mayor Baste na sirain ng administrasyon or ng mga anti-Duterte. So gagawan nila ng issue yan lalo't kapag ganun na nangyari kapag alam nila na malaking tinik sa lalamunan nila. Ate Divine shoutout. Malaking tinik sa lalamunan nila yung mga talagang gagawin nila, sisiraan nila yan para tawag dito, para mawala sa landas nila. At ito nga, bali-balita, si Trillanes may kaso na ano naman to Trililing? Nagagawa talaga ni Trililing, speaking of Torre, ito, pag-usapan natin. Na si Police Brigadier General Nicolas Torre III sa isinagawang pagdinig sa Senado para imbestigahan ang ginawang marahas na operasyon ng PNP sa The Kingdom of Jesus Christ noong June 10. Kung ano ang mga kasinungalingang ito, alamin natin sa balita ni Sara Santos.
Sir, there's no policeman in front of KOJC na Right now, sir, kami sir ay nasa kabila ng road. Sa kabila, sa roadside nila, sir. Tawang-tawa talaga. Pwede mo natin, sir, tingnan ang live shot, sir. May live shot yan sila. Yan ang hayagang sinabi ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director ng Police Regional Office o PRO 11 sa pagdinig sa Senado nitong Lunes, Agosto 5. Pinapaimbestigahan ni Senador Robin Padilla sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ginawang marahas na operasyon ng Philippine National Police o PNP sa 4 na compounds ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong Hunwa 10. Para sa KOJC, ito ay Day of Infamy dahil iligal ang nasabing operasyon na isinagawa ng mga otoridad at mayroong ngang namatay na 2 miyembro ng Blaan Tribe sa Kitbog, Malongon, Sarangani Province dahil dito. Matapos ang insidenteng ito, araw-araw na nga nakapwesto ang kapulisan sa harap ng Central Headquarters ng KOJC. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin ito rin na magsinungaling. Sa katunayan noong mismong oras na sinabi niya yon ay mayroon pa ring pulis sa tapat ng KOJC Central Headquarters dahil araw-araw nga silang nandoon. Okay, in response to what the Honorable General just said, wala daw pulis sa harap ng KOJC kasi nandun daw sila sa kabila. harap pa rin. Harap pa rin, ano yung harap? Yun. Wala daw sila sa harap. Dito sila sa kabila. Pero sa harap pa rin. Ay lako ko, alam ko lang na ganito lang kasimple ang nagpulis na lang ako. wala daw sila sa harap ha. Pero nasa kabila, sa harap pa rin. Ay lako Torre, isa kang patawang ipot talaga. Baka hindi nila alam yung harap, di nga nila alam yung fugitive. Harap pa. Sir, harap! Isa pang kasinungalingan na sinabi ni Torre ay mayroon daw mga bihikulo ng KOJC na illegally parked sa Philippine-Japan Friendship Highway sa Davao. Paano naging illegally park yan? Sakop ng lupa at wala naman yan sa ng kalsada ng diyan ako nagtataka Nakaparking yung mga sasakyan na sakop ng lupa ng KOJC. Sige, kasi ang ginawa kasi doon, explain ko sa inyo, total, palagi naman ako nandun. Ito yung kalsada, di ba? Ito yung pathway. Tawag doon, tama ba pathway, no? Yung daanan ng mga tao sa gilid, no? Or, ano ba tawag doon? Pa-comment nga, nakalimutan ko. Ngayon, ang KOJC, umatras sila dito umusog sila dito ng mga siguro bang mga lapad nun. Yung kasyang-kasya yung kotse na para sa mga parkingan nila. So, sa madaling salita, kung nasan yung mga kotse nila, andoon yung lupa nila. Hindi yun sakop ng kalsada, hindi yun sakop ng pathway, hindi yun sakop ng drainage ng kalsada, ganun. Hindi sakop yun kasi lupa pa ng KOJC yun. So doon din nakakapagtaka na bakit bakit tinikitan sila na andun yung mga sasakyan sa sarili nilang lupa. Ang galing, di ba? Tuloy natin. Davao City. Pero sa katunayan ay nasa loob pa rin ito ng pag-aari na sakop ng KOJC. What we have there, sir, are KOJC buses, trucks, fire truck, backhoe, that they placed in front of their gate. In anticipation, as a defense, they're anticipating... Baka yung pakialam doon, pagmamayari nga nila yun Pagmamayari nila yun, ba't mo papakialaman? Bobo! The police will come. So right now, sir, they are the ones who are blocking their own gate. It is not ours. They're the ones who are doing that, sir, not us. And they're the ones who had a lot of Sidewalk. illegally parked vehicles on the highway, which until now we're just tolerating to some extent, just to pakisama na lang, sir. Sinabi rin ni Torre na inutusan daw niya ang kanyang mga tauhan na pumwesto sa mga madidilim na lugar sa highway malapit sa KOJC Central Headquarters para hindi raw mabahala ang mga tao. Pero para sa KOJC, iba ang epekto. Ito pa yung pinakamalupit. Dito kasi sa Taguig,
sinisita rito kahit mga barangay tanod, sinisita nila yung mga tao na nakapwesto sa dilim or pumupwesto sa dilim, sa mga madidilim na lugar. Sinisita dito yan, sinisita ng mga pulis, ng mga barangay, lahat sinisita nila yan. Kasi bawal talaga yan. Tapos ikaw, utusan mo yung mga pulis na pumwesto sa dilim para hindi makapanakot ng tao. Putay na, mas nakakatakot yung kasi nasa dilim sila. Eh paano makikita ng tao yung pala nakaupo, halimbawa nag-aabang yung tao ng jeep o tapos yung mga pulis na expatan niya nandun sa dilim, hindi masyadong maninag. Yung pala nakatutok na pala yung pulis dun sa nakatutok na pala yung baril ng pulis sa ulo mo. Nakateting naman yan, Tore, oh. Okay. Ito nito, Looking beyond the hysterics, Puro ka... it is admitted by the resource person, Miss Cardona, that our policemen at night, they're looking for them in dark places. Kasi Pero, hindi na rin tayo nagtataka dito kay Tore, ba't ganyan si Tore? Alam niyo kung bakit? Ikaw ba naman, pagtanggol mo yung kalbong pulis na nanutok ng baril dun sa nagbibisikleta eh. Tandaan niyo yung nag-trending na yon? Natatandaan niyo yung nag-trending na lalaki na nakakotse? Na paglabas ng kotse niya, binunutan niya yung yung nakabike. Nakabike ba yun or nakamotor? Ang pagkakatanda ko, nakabike yun. Oh, pulis din yun. Or retired police or awol na pulis. Hindi ko atukoy kung anong, pero pinagtanggol ni Tori yun. Si Boy Bunot, tama. Pinagtanggol ni Tori yun. So, doon pa lang, talagang matik na sa kaisipan natin na etong si Tori, wala talagang wala talaga tayong mapapalang maganda rito. No? Ikaw ba naman, kampihan mo si Boy Bunot eh. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Kakampihan mo yung mali. Porket pulis lang yun, kakampihan mo na. Yan ang hirap minsan talaga pag gani. Oo. Hindi ko naman nila lahat ng kapulisan May mga kapulisan na talagang matitino, promise, sobra. At may mga kapulisan na mga demonyo din talaga. No? Kaya wala na tayong magagawa dyan. Ito kay si Tore, masanay na tayo dyan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.